Praise. Okay. So, good evening. Isa na naman pong pagkakataon ang siyang ibinigay sa atin ng Panginoon upang sama-sama po tayo na muli sa oras na ito at sandaling ito ay mag-aral po ng salita ng ating Panginoon. Okay, sa pagkakataong ito ay hayaan po muna natin na tayo po ay makadinig ng awitin ng ating mga kapatid. Okay, para po sa kapurihan ng Diyos. Praise, salamat sa ating mga kapatid na naghandog ng awitin. At muli sa oras na ito ay nais ko po munang batiin kayo ng isang mapagpalang gabi. Sa biyaya ng ating Panginoon, muli tayo po ay sama-sama na mag-aaral ng salita ng ating Panginoon. For this time ay naka-record lang po ang ating pong gawain sapagkat nagkaroon po ng technical problem ang aming pong Wi-Fi. At we do believe na hindi po makakahadlang ang anumang
bagay ano po. At kinakailangan po talaga na mahayag ang salita ng ating Panginoon. Okay, so sa pagkakataong ito ay hinihiling ko po na ihanda natin ang ating mga sarili at ating pong patuloy na sama-samang pag-aralan ang salita ng ating Panginoon. Dito po tayo sa ating pong series na tinatalakay about the restored word, the restored word. Allow me to read po yung Acts chapter 1, verse 6 hanggang verse 8. Ang sabi pong ganito, When they therefore were come together, they asked of him, saying, Lord, wilt thou at this time restore again the kingdom to Israel? And he said unto them, It is not for you to know the times or the seasons which the Father hath put it his own power. But ye shall receive power after the Holy Ghost is come upon you. And ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth. Ang sabi po sa Tagalog, tinanong nga siya nila nang sila'y nangagkakatipon na nagsasabi, Panginoon, isasauli mo na baga ang kaharian sa Israel sa panahong ito? At sinabi sa kanila, hindi ukol sa inyo ang pagkaalam ng mga panahon o ng mga bahagi ng panahon na itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapamahalaan. Datapwat tanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo at kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria at hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. Tayo po ay muli panandali ang manalangin. Mapagpalang Diyos Ama, sa pagkakataong ito, O Diyos, patuloy po naming itinataas ang iyong makapangyarihang pangalan sa aming kalagitnaan. Aming pong pinag-uukulan ng pinakamataas na pagsamba, pagpaparangal at pagluluwalhati, Panginoon, sapagkat kayo po ay deserving, Lord, na tumanggap ng lahat ng mga bagay na ito. Sapagkat sa iyo, Panginoon, ang lahat ng bagay ay gumaganap ng tama at ayon sa iyo pong disenyo. Diyos, sa gabi pong ito, Panginoon, muli ay dumudulog kami, Panginoon, sa loob ng iyong banal na dakong ito, Panginoon, upang minsan pa, O Diyos, ay patuloy po na sama-sama kaming tumanggap ng iyong banal na kalakasan mula sa mga kapahayagan na amin pong mapapakinggan at amin pong tatagling pananampalataya. Panginoon, ang bawat individual na narito ngayon, maging sila ng mga nakabiyo sa amin pong pagtitipon, dalangin ko, Panginoon, na minsan pa ay iyo po, Panginoon, kong pakilusin ng iyong makapangyarihang presensya. Hayaan, Panginoon, na sumagana sa kabutihan ang bawat mga lingkod mo, ang bawat sumasakop ng iyong pong kalooban, bawat nasasakupan ng iyong banal na espiritu at ng iyong salita. Ipahintulot mo, Panginoon, na patuloy po na gumawang may kapangyarihan ang kapahayagan mo sa aming mga buhay. Muli, sa oras nito, ay patuloy ko pong itataas ang iyong makapangyarihang pangalan at kayo po ang siyang magsalita sa iyong abang lingkod. Wala po akong kakayanan, wala po akong lakas, Panginoon. Kayo lamang po ang aming pong pag-asa. At apart from you, we can do nothing, Lord. Salamat po. At ito pong aking dalangin sa pamamagitan po ng pangalan ng iyong makapangyarihang salitang nagkatawang tao, ang aming Panginoong Yesus Kristo. Amen. Praise God. So, tayo po ngayon ay nasa part 18 na po. Ika-18 bahagi na po tayo ng ating pong tinatalakay. And of course, dito po tayo sa restored word o yung panatiling salita. Okay? So, ngayon po ay gusto ko po munang i-refresh kayo muli sa ating pong natalakay last Wednesday. No? Sapagkat napaka-importante po na maidadabtil, maidudugtong ang ating pong tinatalakay upang mas mailapat po ng tama sa ating pangunawa yung ating pong patuloy po na sinusundang aral. Amen.
So dito po sa nakaraang pong Wednesday ay atin pong natalakay about the sower of the seed, no? Yung nagtagapagtanim ng binhi. So ito po at nakita po natin ito po ay ang salita ng ating Panginoon. Siya po ay isa sa pinapakahulugan na binhi, yung salita ng ating Panginoon. Okay, so dito po, no, meron pong limang lugar na pinaglapagan o pinagtaniman o nalaglag, no? Okay, ang binhing ito. Praise God. Una-una po dito sabi, no, some fell by the wayside, no? Ang iba po ay nalaglag daw po sa daanan. Bakit kamo? Kasi ibig sabihin ito po ay hindi tamang lugar upang itanim ang salita, no? Marahil kaya po wayside dahil ang tagapagtanim na ito ay naglalakad patungo po sa tamang lugar ng taniman. At sa kanyang paglalakad, amen, sa daanan na kanyang dinaraanan ay meron pong nalaglag na mga binhi. So, meaning to say, talaga pong meron pong kinalaman dito yung mga bagay na ibig sabihin mga tao na mayroon pong pagkakataon na makarinig. Pag sinabing fell by the wayside, pag fell, ibig sabihin nalaglag, nahayag. Amen? Nahayag po ito. Ibig sabihin meron pong kapahayagang naganap yung paglaglag. Pag sinabing paglaglag na ilantad. Okay? Pero ang problema, nahayag doon sa daanan. Okay? So, the fowl of the air came and devoured it up. So, dumating daw po yung mga mandaragit, no? Doon po sa Alapaap, dumating. At kanila daw po itong pinuka, no? Kinuha nila. Okay, so, kaya po ang nangyari, wala pong mabuting naganap sa mga nakapakinig, no, ng salita, yung wayside. So makikita po natin wayside, ito po yung busy street eh. Pag wayside, ito po yung busy street po ito, daanan po ito, at alam naman po natin pag sabing daanan, ito po ay karamihan mga tao pong dumadaan, may mga kanya-kanyang mga destinasyon. Wayside, daanan. Another one, the wayside, ano po, no? Sabi po ng okay, some others, sabi nga, some fell on the stony ground. So makita po natin meron naman daw pong nalaglag doon sa kanyang paglalakad patungo sa tamang lupa, ay meron naman pong nalaglag sa mga batuhan. Okay, so malinaw mga kapatid na yung batuhan, ito po tatawag na isang lugar na kung saan ay pawang wala kang makikitang lupa kundi mga bato. Amen. Merong ang lupa, ito po ay meron lamang pong parang hindi po sasapat upang magkaroon ng mag-produce ng tanim. Okay? So, where it had not much earth, and immediately it sprung up because it had no depth of earth. So, kasi yung binhi kasi, ito po ay madaling tumubo pag once na nakalilim, no? Tamang lilim, kasi hindi naman po pwede yung isang tinanim ay nakabilad lamang sa araw. Wala pong binhi na itinanim na nakabilad lamang sa araw. So nakakover din po ito. Ibig sabihin meron po siyang tatawag na lugar na kung saan ay po pwede siyang maikubli at pansamantala na siya po ay magkakaroon na tatawag na lugar, space, no? Para po mag-ugat. Okay, humahanap kasi ang nature po ng binhi, ito po ay kahit saan naman po siya mag-u-sprout siya, mag-aano siya ng ugat, no? Pero pag ito po ay nakatutok sa araw, hindi po ito mag-uugat kailanman, no? Kaya nga po yung kaganina, yung sa wayside, no? Kaya po nadagit dahil lantad, no? Nakita nyo? Hayag na hayag ito sa, ibig sabihin sa
mga ibon, di ba? Yung ibong lumilipad, kitang-kita na dahil sa wayside lang eh. Ibig sa wayside, lantad nila, nakikita nila ng malinaw. Pero itong binhi na nahulog sa stony ground, no? Sa sa lugar na mabato, sabi ganon. Pero ito po ay na-cover, kaya nagkaroon din po ng ugatan. Pero sabi ganon, no, ang problema, wala daw pong masyadong gaanong lupa. Okay? So, immediately sprung up. Madaling itong nagkaroon ng usbong. Okay? Because it has no depth of earth, ang ibig sabihin, dahil hindi siya masyadong nakabaon, kaya immediately siya po ay nagkaroon ng ugat. Pero the problem is, hindi rin po ito, hindi rin po ito naging mainam, no? Hindi rin ito nagbunga, no? Ibig sabihin, wala po itong pakinabang, agad itong namatay. Glory, di ba? So, nakita po natin, ito po yung mga tao na matapos pong ilang panahon na nasa kanila, na malagi sa kanila yung word. No? Ilang panahon na kanilang naingatan yung word, ang totoo, nagkaroon pa nga daw ito, nag-sprout pa ito, umusbong pa ito. Pero ang problema ng unti-unti na itong lumalabas, dahil nga po ito ay hindi daw po masyadong, walang kinakapitan. No? Wala pong masyadong force para po maging intact yung kapit ng binhi, ay agad itong namatay. Immediately, ito daw po ay namatay. Napakabilis din daw po itong nawala. Okay? Then, another one, some fell among thorns sa madawagan. So, sabi ganon, and the thorns grew up and shook it, and its yielded no fruit. So, ito po, no, nakikita po natin, siguro yung mga farmer, mostly, related sa mga bagay na ito, sapagkat alam naman po natin yung mabuting binhi. Pag ito po ay naitanim na kasama sa mga iba't ibang damo, iba't ibang sa dawagan, kasi yung thorns, yung mga dawagan po ito, no? Dawag. So mostly ang kasama niya ay mga damo. Mostly po ay alam niyo naman po na ang mineral ng tubig o ng lupa, no? Ito yung kinukuha dito nang gagaling yung lakas, no? Ito yung nagpo-produce ng ibig sabihin ng pagtubo ng isang binhi. Pero ang problema, maraming nakapalibot na mas malalakas, no? Kasi nakita po natin, sabi ganon, thorns, no? Fell among thorns, ibig sabihin, meron ng mga nandoon ng nakabunga, meron ng doong mga nakatanim, meron ng nakalagay doon ng mga dawag, meron na doong mga nakatanim na mga damo, no? Mga talahib, mga iba't ibang uri ng mga mapanirang damo. So, ibig sabihin, yung kanyang pagbagsak doon, mas may nauna na sa kanya. Nakita niya? So, kaya, ang nangyari, lumago siya, kasabay na lumago din yung thorns na ito, no? At ang nangyari, naagawan po ito. Parang hindi po naging sustainable yung mineral na nakukuha niya. Why? Sapagkat ito po ang sabi nga naaagaw ng mga damo. Yung sustansya ng lupa, ang nakikinabang mismo ay ang mga damo. Di ba? So, ito po yung mga mananampalataya rin po na kung saan ay nakarinig ng mabuting balita pero napapalibutan ng iba't ibang uri ng mga samot-saring aral, paniniwala, no? Hanggang sa sila po ay namatayan ng pagnanasa na magpatuloy dahil nga sa iba't ibang mga napapakinggan niya na mga negative, di ba? Diba? Mga negatibo na nakapalibot sa kanya kasi kung ano po yung surrounding, no? Kung ano po yung atmosphere na kinalalagyan ng isang binhi, no? Dito po bumibase kung ito po ay possible na lumago
or maistagnan. No? Kaya wala rin pong nangyari. So ito po yung tatlo na to, no? Wayside, Stony Ground, at yung Thorns. No? Itong tatlo na to, ito po ay kumakatawan din po sa mga taong nakarinig ng mabuting balita. Amen, ang mensahe ng ating Panginoon. Pero kagaya po ng ating pong nakita po dito, hindi pa po yun natawag na exact ground. Hindi pa po yun yung na-cultivate kasi yung I do believe, alam naman po natin, pag sinabing sower of the seed, may mga preparation yan. May mga paghahanda ito upang may katiyakan na ang kanyang pagtatanim ay makakasumpong siya ng pakinabang. So kaya in other words, itong magtatanim na ito, patungo na siya doon, na i-prepare niya na yung ground. Kasi hindi naman siya magtatanim kung hindi nandiyan na i-prepare ang ground. Pero the problem is, sa kanyang paglalakbay, patungo doon sa tataniman, may iba't ibang uri siyang nalalaglag ng mga binhi. No? No? Amen? So kaya tingnan po natin, di ba? Yung mga word na minsan may mga kapatid tayo, mga napupuntahan natin mga Bible studies, mga lugar, mga bahay, for how many years, pero wala silang tatawag na paglago. Amen ba? So, ito po kasi yung ibang mga differences ng mga mananampalataya, no? Merong, ibig sabihin talagang wala lang, parang pagka nadyadyaan, makikinig, and afterward, ay meron pong mga kanya-kanyang mga priority. Diba? May kanya-kanyang mga activity na maaaring manakaw upang sila ay magpatuloy. So, dito naman po, no, sabi nga doon, and other fell on the good ground and did yield fruit that sprung up and increased. So, pag sinabing good ground, hindi po ito daanan ng tao. Amen? Pag sinabing good ground, hindi po ito mabato. Pag sinabing good ground, hindi po ito, wala kang makikitag nakatanim ng mga iba't ibang uri ng mga damo. Pag sinabing good ground, ito po ay meron pong sapat na kakayanan, no? Upang makapag-produce ng tamang binhi, magandang bunga. No, ito po yung type and shadow ng mga elect bride, no? Yung mga tinawag ng ating Panginoon before the foundation of the world, na hindi po ito nakikita dahil sa tayo po sa ating surrounding, kundi sa ating pong iba't ibang posisyon sa buhay, iba't iba nating kalalagayan, sistema sa buhay, pero mayroong pong tamang lalagyang inilagay ang ating Panginoon. What situation we have, ano man po yung mga bagay na kinalalagyan mo, pero pag ang isa pong tao ay mayroong pong tatawag na pagkapili ng ating Panginoon, consider him or her na mayroong po siyang good ground. Amen? At siya po yung tamang lugar na lalapatan ng binhi at make it sure, sabi na, at ito po is sure, no? 100% na magkakaroon ng pakinabang. Amen? So kaya dito po sa ating pong last week discussion about the sower of the seed, no? Yung nagtanim, tagapagtanim ng binhi. So, ito po yung type and shadow ng iba't ibang uri ng mananampalataya na umaangkop, no, sa mga bagay na sitwasyong umiiral sa, sabi nga doon, sa circle ng mga Christianity. No? Okay? So, kaya, tandaan po natin, no, ang mga tao po na kabahagi po ng Wayside, Stony Ground, and Thorns, sila po ang mga mananampalataya o let's say mga nakakapakinig ng salita ng ating Panginoon na hindi po nagkaroon ng pagkakataon na magkaroon ng mabuting pakinabang ang Diyos. Kasi unang-una sa lahat, ang binhi, ang pakinabang ay ang Diyos. Diyos po yung nakikinabang dito. Tayo po ay mga, sabi nga, tayo po ay mga bagay lamang na sabi nga, unit lamang. We are
simple unit lamang tayo na itinakda ng ating Panginoon, designated by His fruit. Amen? Okay, so ito po yung bunga, yung in-expect po sa atin ng ating Panginoon ngayon, yung magandang bunga ng ating pagiging mananampalataya. Hindi po ito yung kinagisnan po natin na pananampalataya na pag ikaw ay Kristiyano, buunad ang buhay mo, sasagana ka, magiging tanyag ka, at talagang grabe, napaka-unlad ng buhay mo. Hindi po ito. Kasi kung saan may good ground, nandoon yung more on persecution. Yung good ground, more on mga kinakas out. Yun ang good ground. Amen po ba? Kasi bakit ka mo, hindi, yung good ground, hindi ito lugar na para sa mga tao. Yung good ground, ito po yung lugar na kung saan ay mismong ang Diyos ang naghanda. Amen? Kaya sabi ng Panginoon, ako nga, Panginoon nyo na, ginawan pa nila ng ganyan, kayo pa kaya? Kaya yung tagumpay po ng mananampalataya, no? Hindi po, ito po ay speak about suffering. Amen? Meron po itong kahalong, sabi, malasakit, sacrifices, no? Sakripisyo, pagmamalasakit, no? Pagtitiis niyo, mga ganyan, ano po. Kaya ang mananampalataya, kung tutuusin talagang pag makikita mo yung mga totoong mananampalataya, parang very simple life lang sila. Ano ba? At hindi mababanaan talaga yung tatawag na talagang parang napaka-garbong buhay. No? Sapagkat tunay nga na ang pangunahing layunin nila ay maibigay sa Panginoon ang lahat. Amen? Pag sinabing ibigay sa Diyos ang lahat, wala kang parte ng pagpapayaman sa sarili mo. Kundi ang pagpapayaman mo ay ang sa salita ng ating Panginoon. Okay, another one. Sabing ganun, no? I'll restore all the blessing that Lutheran had, the Baptist had, the Methodist had, and I will restore, said the Lord. So, ito na po, no? Yung fell on the good ground, nakita po natin na i-restore doon yung seed, no? Naibalik doon sa original na disenyo as seed, pero ang maganda po yun, meron na siyang kasama pa, hindi lamang siya isa. Kasi yung seed ng naitanim, let's say isang piraso, pag siya po ay nagbunga na, siya po ay lumago na, pag inani niya siya, hindi na po siya nag-iisa. Pero ito, sabi ganon, ito na po yung i-restore. Yung kaganina, na-restore po yung word, di ba? The restoration of the word, na i-restore. Ito yung napanatili niya, yung salita, no? Kaya nga, yung restoration, no? Makikita po natin, unang-una, yung blessing kasama rin po dito. Pero hindi ito po blessing na angkop sa kayamanan. Yung blessing speak about, kasi pag sinabing Baptist, Methodist, speak about ministry. Amen? Speak about ministry, yung mga biyaya na nakalaan, inilaan ng Diyos sa kanyang mga iglesia. Amen? Meron po itong kataga na kung saan ay more on spiritual. Kasi ang simbahan po more on spiritual po ito. So, i-restore po niya ito sapagkat alam naman po natin na ang mga iglesia ay nagkaroon na po ng tatawag na nag-domain na sila, no? Nagsakop na sila, nagbakod na sila. Kaya denomination, kaya pag denomination to domain, no? Pinahawakan na nila ito, tao na humahawak, hindi na po yung Diyos. Amen? Okay, so kaya sabi nga na, no? Lahat ng mga bagay na ito ipapanauli ng ating Panginoon. So kaya yung restore word na ito, alam po natin, no? Kaya yung mga bagay na walang kinalaman sa sa mga bagay na walang kinalaman sa pagpapaunlad ng salita ng ating Panginoon, hindi ito dapat magkaroon ng kaugnayan sa atin. Amen? Dapat po naka-intact po tayo sa tatawag na pure and unadulterated word of the Lord. May restore po yan. Okay, so let's go on sa ating pong na Bible reading sa Acts chapter 1. Dito po ay nakita po natin dito, mayroon pong sa kanila pong fellowship with the Lord sa mga natira po ng mga nalabing mga alagad.
ay tinanong nila si Jesus. Pero ito po ay, that time ay patungo na po, mag-ascend na po sa heaven ng ating Panginoon. Ang sabi po nga doon, when they therefore were come together, they asked of him, saying, Lord, we thou at this time restore again the kingdom to Israel. Tingnan nyo, yung sinasabing ipapanauli mo na ba yung kingdom sa Israel, pero hindi Israel ang paka eh. Nakita nyo? Hindi Israel, kaya sabi ng Panginoon, and he said unto them, it is not for you to know the time or the season. So, parang dinuldukan muna ng ating Panginoon na yung expectation ng mga Israelita, yung inaasahan nila na pagpapanauli. Kasi ganyan naman talaga ang mindset ng Israel. Darating pagbalik ng Panginoon, siya ay naka-rab, siya ay merong scepter, siya ay merong crown, no? Para maluwalhating Diyos. Pero nakita po natin no? Yun ang inaasahan nila yung pagbabalik, pero nakita po natin na mayroong pong bagay na ipinaghahanda ang ating Panginoon. Kaya sabi nga nun, sa inyo wala sa panahon yung malaman ito. Hindi sa inyong panahon para mabatid ang mga bagay na ang Diyos Ama lamang ang may alam. Amen po ba? Pero binigyan niya sila ng isa pong tatawag assurance. At yung assurance po na to, which is tatanggap sila ng power. Okay, verse 8, but ye shall receive power after the Holy Ghost is come upon you. So ito na po yung mangyayari nga sa Acts chapter 2, no? Sa upper room. So dito po yung pinapangako ng ating Panginoon. Sabi ganoon, hindi pa itong restoration time para sa mga inaasahan ninyo, no? Pero sabi ganoon, makakatanggap naman kayo ng kapangyarihan, no? Pagbaba sa inyo ng banal na Espiritu. Okay? At sabi ganoon, and ye shall be witnesses unto me, both in Jerusalem. Kayo'y magiging mga saksi ko. Diba? So, tignan po natin. Kayo magiging saksi ko. Ano po yung possible na po pwedeng maging testimony ng mga alagad na to? Of course, yung naipakita lang sa kanila. Amen? Kung ano lang ang kanilang nakita, kung ano lang ang pinagpasyahan ng Diyos, ni Jesus na kanilang malaman, hanggang dun lang sila. Amen po ba? Kasi actually hindi naman nila alam yung tatawag na pagsibol ng bride sa Gentiles. Wala silang alam doon. Walang Hudyo na nakababatid ng tatawag na pag-rise, no? Ng tatawag na bride ni Jesus Christ. Amen po ba? So pero meron silang tinatawag na bagay na dapat na gampanan bilang mga mananampalatayang Hudyo. Amen ba? At ito ay ang pamamagitan ng kanila pong pagtetestimony. Of course, sabi nga dito muna sa ating loob muna natin, tahanan natin. No? Judea, halimbawa, sa ating loob ng tahanan, o sa Kapulaan, di ba? Samaria, o sa Villas na to, di ba? More part of the earth. O sige, punta na kayo doon sa iba't ibang panig. No? Tahanan, sa labas na sa paligid na yung tahanan, sa barangay, no? Tahanan mo, barangay mo, bayan mo, at buong Pilipinas. No? Yan. Yan yung no? Witnesses. Sabi ganon. Jerusalem, Judea, Samaria, and uttermost part of the earth. Okay, so restoration of the church. Gusto ko pong balikan yung i-continuation po natin yung about the bride tree. Kasi ito po may lapat pa rin po sa ating pong tinatalakay about the restoration of the bride tree. Sapagkat ito po yung pinaka-importanting bagay sa ating kapanahunan na mas ma-develop ang ating pangunawa. Amen po ba? Na ito nga, sabi nga doon, maunawaan po natin yung kilos ng salita
sa panahon po natin, yung restored word, no? Kasi yung spoken word, no? Yung allotted word, and then itong tinatawag na yung tinatawag po na restore word, no? So ito na yung gumagana ngayon. Amen? Yung pinapanauli ng ating Panginoon sa huling kapanahonan. Okay, so gusto ko magbasa ng quotation. Good evening, Brad. Okay. Thus saith the Lord, sabi nga na, no? Ang title po, Exposition of the Seven Church Ages. Thus saith the Lord, for that is what Joel chapter 2 verse 23 to 26 says, Be glad then, ye shall children of Zion, and rejoice in the Lord your God, for he had given you the former rain and moderately, and he will cause to come down for you the rain. Okay. So, dito makikita po natin sa verse 23 na sabi nga nun, magalak kayo, mga anak ng Sion. No? Sapagkat sabi nga nun, magalak kayo sa Panginoong Diyos, sapagkat sabi nga yung former rain, no? Yung former rain ay ilalagay sa inyo. And He will cause to come down for the rain. Yung former rain, yung nakaraang revival po ito. Okay, yung outpouring of the Holy Ghost. Kasi yan po yan eh. Former rain, sabi nga no, yung former rain, ito po yung nangyari po doon sa tinatawag na Pentecost, right? Ang purpose po ng former rain, pagtatanim. Kasi pag nagtanim ka, kailangan mo ng ulan. Amen? So yung latter rain, ang purpose ng latter rain is to harvest. No? To harvest. Yung former rain, pagtatanim, then yung latter rain, ito po yung harvest time. Kasi bago po i-harvest ang mga binhi, ay kinakailangan po muna itong madiligan ulit. Okay? Para sa kanyang pag-harvest, sigurado pong merong maganda po yung tubo. Maganda po. Matikas yung anihin. Okay. So, and the latter rain in the first month, and the floor shall be full of wheat, and the fat shall overflow with wine and oil. Okay. So, and I will restore to you the year that the locust had eaten, the cankerworm and the caterpillar and the palmer worm, my great army which I sent among you. Great army niya yun, pero ito, distraction po yun. Di ba? Nakita po natin ito. Itong mga worm po na ito ay meron po itong tatawag na taglay na mapanira, mapangwasak. Amen? So, ibig sabihin, ang ating Panginoon ay gumanap siya ng mga bagay upang patuloy po na gawin, no? Kasi bakit kamo? Kasi itong Israel, alam naman po natin kung paano sila naligaw. No? Hard-headed nga po daw yung Israel eh. Matitigas ang ulo, no? Kaya sa kanilang katigasan ng kanilang ulo ay nagpadala ang ating Panginoon ng great army niya, no? Dito po ay kinonsider po na tatawag yung mga denomination, no? Ito po yung sa ating panahon na sa kanilang panahon, ito po ay mga mapamuksan mga army, no? Ibig sabihin yung bayan, no? Mga bansa. Pero dito sa atin, ang naging army po nito ay kumakatawan sa mga denominasyon. Okay. Sa pagkatagpo ng iba't ibang uri ng mga pangrelihiyon lamang, lalo na po itatawag na ito po yung patungkol po sa one world religion and one world government. Amen? So dito po patungkol po yan, no? Ito po ay may kaugnayan po na sa distraction na ginagawa po ng ating Panginoon sa pinagpapasyahan ng ating Panginoon. Okay, so sabi gano'n, no? My great army which I send among you, and ye shall eat in plenty. Okay, so kayo'y kakain, sabi gano'n. Okay, so sabi gano'n, I will restore, no? Papanauli ko lahat ng mga
winasak ng aking mga army, na lahat ng mga ginawa nila, mga bagay na sinira sa inyo ay i-restore ko. At sabi ko nun, kayo kakain ng sagana. Amen. So ano po kaya yung sagana na ito? Ito ba yung kayamanan? Hindi po. Kasaganahan ng pagkain ito ay may patungkol po sa malinaw na kapahayagan ng Panginoon na mauunawaan natin, mga kapatid. Okay, sabi ganoon, and be satisfied. And be satisfied, ibig sabihin, makukontento ka na. Bakit ka mo? Kasi pag nakapakinig ka ng ibang aral, hindi magiging kasapatan, parang meron ka ng batayan, parang ay naku, alam mo na yan. So ibig sabihin, na-restore sa'yo, parang yung pagkain na sa'yo, sapat na yon. Hindi mo na kailangan pa yung ibang pagkain. Sister Gloria, hindi mo na kailangan pang kumain dun sa kain ng mga manok. Amen? Hindi na natin kailangan pang makihalo sa mga pagtitipon ng mga manok. Diba? Dahil meron po tinatawag na masaganang pagkain, binibigay, plenty, no? At yung mabubusog talaga tayo. And praise the name of the Lord, your God. Yan ang maganda, no? After na tayo po'y sumagana sa kaalaman, sa salita, no? Sa kapahayagan ng ating Panginoon. Of course, siyempre kasama na rin po ito yung mga bagay na panglupa. Amen ba? At afterwards, sabi nga na, no, pupurihin natin ang ating Panginoon. Bakit ka mo? Kasi pag once na naunawaan mo ang salita ng ating Panginoon, dito ka magkakaroon, Brad, ng genuine na pagpupuri sa Panginoon. No? Hindi po sabi ni Brother Branham, hindi lamang sensation. Pag sabi sensation, yung tatawag na pagdamang mo lang ito. Diba? Sensation parang may halo lamang itong tatawag na nadadala ka lang. Yun ang sensation, no? Nadadala ka lang sa mga sitwasyon. Pero yung pure na pagpapasalamat, paglilingkod sa ating Panginoon, hindi po ito bunga ng sensation, ng sariling tatawag na nadadamay lang yung damdamin mo, kundi may original na nangungusap sa iyo, no? Kung paano na sa gitna ng mga suliranin mo, pero nagagawa mo talagang tumayo. Dahil kilala mo yung tinig, alam mo yung salita, alam mo yung kung saan galing yung pagkain na binababa sa atin ng ating Panginoon. Okay, so the Lutheran age did not restore the church. It started a reformation. So yung Lutheran, alam naman po natin, ito po yung unang-una. Si Martin Luther na gumawa ng thesis, 99 thesis, na ipinaskilan, ipinako doon sa isa pong somewhere na isang simbahan, Catholic Church, at marami pong nakabasa, kaya doon po nagsimula ang tinatawag na Protestant. Sila yung implemento ng Protestant. Pag sinabing Protestant, nag-protest, parang tumalikod, yun yung Protestante, tumalikod. Protestant, nag-protest sila, kaya nga ba yung pagka nag-welga, protest dahil hindi sila sumasangayon. Diba? So, ganun yung nangyari noon. Sa panahon po ni Luther, ay nabasa nila yung mga tao, nagkaroon interest. Kasi yung mga tao sa unang-unang panahon, yung mga tao walang ginawa kundi mag-antay ng mga bagong mga bagay at pangyayari. No? Kaya ang nangyari po sa panahon po niyon, nung nagkaroon sila ng curiosity ng itong si Luther ay merong inilagay na mga sulat doon sa pintuan ng katedral. At yung mga tao, binasa nila, ay, totoo pala ito. No? May mga verses. Kasi si Luther po, siya po yung naatasan na mag-translate. Kaya siya, sa English, kaya po siya nagkaroon, nagtatawag na pagkakaunawa, no? Tinranslate niya po ito. Okay, so, kaya nga po, about sa restoration po ito, no? Yung reformation rather. Na-reforma. Okay, na-reforma po yung aral, ibig sabihin, unti-unti ng posisyon. And then, the Wesleyan age did not restore. Si Wesley, hindi niya na-restore yung mga bagay. No? At nakita po natin dito,
Si Wesley, the just shall live by faith. Yun ang kanyang dala-dala, ano? Hindi lang talaga sa ano, kundi napaka-importante ng tatawag na pananampalataya. Pamumuhay sa pananampalataya, no? Napaka-importante. Ito po yung dala-dala ni Wesley, no? And then, the Pentecostal age did not restore. At Pentecostal, ito yung the holiness na po, Pentecostal holiness, yung kabanalan. Pinairal na po dito yung kabanalan, di ba? So, kaya, hindi pa rin na-restore, no? Yung the just shall live by faith, tapos yung holiness, yung Pentecostal holiness, so hindi pa rin na-restore dito. Hindi pa rin umabot, no? But God had to restore. Pero sabi, merong talagang bagay na ipapanumbalik para panatilihin ng ating Panginoon. For He cannot deny, sabi ganon. Hindi niya kasi po pwede itong itanggi. Amen? Hindi niya i-deny ito. Kasi sabi niya, meron siyang ipapanauli. Meron siyang ibabalik na sa tamang posisyon. Kasi yung restoration, ibabalik sa tamang posisyon, kapatid, ano? Yung mga bagay, halimbawa, ito, nakaganyan, ang agis niya nakaganyan. So, pag nakaganyan, i-restore ko sa tama niyang lalagyan. So, ganun yon ang restoration, no? Ilalagay kung saan siya yung talagang tamang posisyon ng kanyang pagiging isang mananampalataya. Kasi speak about yung kondisyon ng mananampalataya, puso ng mananampalataya ito. Amen. Yung word niya, nandiyan na yan. Pero ang ipuposisyon niya yung ating pananampalataya. Ito yung aral na ibibigay niya sa atin. Amen? So kaya kapatid sa Panginoon, mas madidevelop po tayo sa tinatawag na kapahayagan ng ating Panginoon pag ang mga aral na ito na ating napakinggan ay merong bindikasyon ng ating Panginoon. Amen? Okay, so but God had to restore for He cannot deny His word. Hindi niya po pwedeng itanggi ang sinabi niya. May sinabi siyang pagpapanauli, magpapanumbalik, no? Sabi ganoon, this is not the resurrection of the church, it is the restoration. Hindi ito yung resurrection, hindi ito yung pagbangon ng iglesia, kundi yung pagpapanauli. Iba yung pagbangon daw sa pagpapanauli. Amen? Okay, so dito po siya, sabi ganoon, this is not the resurrection of the church, it is the restoration. God will take the church right back to Pentecost of the beginning. Ayun. Doon yung wangis ng Pentecostal, yung unang-una, yung tatawag na former rain, no? Yung unang-unang aral, kasi former rain yun di ba? Yun ang kanyang binaba doon yung Holy Ghost. Kasi yung ano yung sinabi ng sabi nga, no? Hindi na kayo kailangan sa John, no? 2 John, right? Hindi na kayo kailangan pang turuan ni numan. Sapagkat ang inyong pahid na nasa inyo, ang siyang magtuturo. Pagpahid, Holy Ghost. Diba? Ang siyang magtuturo ng lahat ng bagay at yan ay totoo. So hindi na kayo kailangan turuan kasi yung former rain, meron itong tatawag na vindication word ng ating Panginoon. Amen? So, yung ipapanauli. Kaya, ito po yung ating pong dapat malaman, mga kapatid. Pag sinabing, kung lahat tayong mga end-time message believer, naniniwala tayo sa restoration, babalik. Pero kung sisilipin po natin, kung ibabalik talaga ang totoong aral, wala kang makikitang tradisyon doon. Wala kang makikitang pagdiriwang doon ng kung ano-anong mga bagay. New Year man, Christmas man, no? Easter man, wala Nakita nyo? Di ba? Wala talaga, wala kapatid sa Panginoon. Kasi lahat tayo pinapaniwalaan natin yan as a message believer. Ibabalik niya yung talagang original na aral. Ito po sinabi, the Pentecost age. Sabi ganon. Amen? I-restore niya ito. Yung tinatawag na Pentecost of the beginning. Yung panimula. Yung panimula ng Pentecost na aral, wala namang mga New Year celebration yan Wala talaga. Kaya sabi ko sa inyo kapatid, hayaan nyo lang dumaan yung panahon. Hayaan lang natin dumaan. No? Pag may bumati sa inyo, Merry Christmas din. Pag may bumati sa inyo, Happy New Year din.
Hanggat alam mo kung saan nakalapat yung sinasabi mo, wala kang problema doon. Sila malaking problema nila. Pero maganda niyan, narinig mo na. Diba? Kahit wala namang problema, kahit batiin tayo ng Merry Christmas, wala problema. Batiin mo rin Merry Christmas. Diba? Pero alam naman po natin, sa tinatanggi ng Panginoon yung mga pagdiriwang na magugulo na ganyan. Amen? Kasi sa Pentecost na age na yan, talagang pit ang umiiral dyan. No? At saka persecution. Amen? Okay. So sabi nga no? Now notice in verse 25, it spells why we need restoration. Okay. It tells why we need restoration. The locust, cankerworm, caterpillar, and palmer worm have eaten all but the root and a small bit of the stem. Okay. Now, meron siyang natirang may nalabi doon, no? Sa stem, sabi ganon. Now, we are told that all these insects are all one of the same in different stages. That is right. May kanya-kanyang may kanya-kanyang mga baitang pala ito. That is right. They are the antichrist spirit manifested in organization, denomination, and false doctrine through the ages. Ayun na po yun. So yung mga insects na ito, yung mga insekto daw na ito daw po ay kumakatawan sa antichrist spirit. Which is army niya doon. Nakita niyo, army yun. Amen? Siya rin gumawa. Kaya sabi sa Bible, siya yung may kapasyahan sa masama at sa mabuti. Diba? Kapasyahan niya yun. Bakit ka mo? Hindi niya naman po pwedeng suguin yung mga banal para gumawa ng mga pagpupuksa. Hindi niya po pwedeng gamitin yung mga banal na mga anghel na utusan ako. Itong mga matitigas na ulo na ito, na lugar na ito, mga anghel na hindi po pwede, di ba? Di ba, hindi sila nakatalaga sa pag-distraction. May allotted na place na lugar sila na gampanin. Amen ba? Kaya yung mga good angels na ito, yung mga blessed angel, mga vindicated angel na ito, nakalaan sila sa tatawag na Armageddon. Amen? Yung Battle of Armageddon. At yung kakalabanin nila, hindi yung Israel, hindi yung mga left behind Christian, kundi mismong kasamaan. Spiritual battle po ito. Amen po ba? Yun ang katawag na Battle of Armageddon. Amen? Kasi yung final na po yun eh. Bakit kamo? Kasi doon po pasisimula na yung tatawag na yung millennium reign. Amen? O kasi pupuksain daw muna ito eh. Diba? Susunugin lahat. Amen? Sa pamamagitan po ng Battle of Armageddon. Okay. So kaya ngayon kung makikita po natin, sabi nga yung kampamento, anuhin nila eh. Sasamupin nila ito. Yung kampamento. Amen po ba? So pagdating ng panahon, ganyan po yung mangyayari. Okay. So, praise God. So, sabi ganun, that's right. They are the antichrist spirit manifested in organization, denomination, and false doctrine through the ages. And that poor little root and stock is going to be restored. God isn't going to plant a new church, but is going to bring His original planting back to original seed. Hindi siya gagamit ng ibang binhi ng iglesia. Sabi nga no? God is going to plant, God isn't going, hindi siya magtatanim ng panibagong iglesia. Kundi yun din siya, no? I-restore back niya lang yung iglesia na nasira. No? Kasi po pwede naman yun, di ba? Kahit sabihin mo na may sprout na sa dulo, green na sa dulo, pwede naman niya, bunutin niya na yun, magtanim ng panibago eh. Pero hindi, di ba? Bakit ka mo? Kasi nandoon tayo ang finishing tayo na sa taas. Amen po ba? Okay, so, dito pa rin po, no, the promise word of restoration for the bride tree. Sabi ganon, ang title po, I will restore, saith the Lord. I will restore to you, saith the Lord. Now, sabi ganon, He's speaking here as of tree. And God always likened His people to a tree. Okay? So, kaya nga po, yung kabuuhan ng bride tree na ito,
Ito tayo, Pentecost, na bright tree na ito, tayo yon. Sanga, kinain ng mga denominasyon, natulog tayo, andito, nakaugat tayo doon. Amen po ba? Nakadugtong tayo rito sa ugat na ito ng iglesia. Kaya nga kapatid sa Panginoon, tayong lahat, pati ako, di ba? Catholic kami. Nag-ugat din kami sa Catholic. No, brother, no? Nag-ugat din kami sa Catholic, mga kapatid. Ibig sabihin, ito pa rin tayo. Hindi tayo nagpanibago, kundi tayo na sa dulo. Amen po? Sabi ganon. As the life of a tree, so will my people be. And the Jew was considered the time olive tree, maliit na olibo. And the Gentiles, the wild olive tree. So yung Gentile, ito ba yung mga ligaw pala ng olibo po ito? Tayo po yun And I believe in Zachariah, where they were. The wild olive tree was grafted into the time olive tree. Naidugtong lang pala tayo. Nakita nyo? Yung sinabi dito sa ating nabasa. Yung wild olive tree, which is tayo. Okay? Grafted. Alam niyo yung grafted, no? Yung tinapyas puno. Ito yung tatawag na time olive tree. Yung talagang alaga ito. Ngayon, natapyasan, ginrafted tayo, dinugtong lang tayo doon. Amen po ba? And Paul, sabi, spoke in Roman and so forth about the same thing of the different olive trees and their work. Then he speak here of an army called caterpillar, cankerworm, palmerworm, and locust coming up the earth and eating this tree down. Tignan nyo? Talagang ang purpose ng denominasyong ito, yung mga aral na ito, para talagang burahin talaga yung Kristyanismo. Burahin talaga. No? Yan naman talagang gusto nila tinatanggalan. Sabi nga sa akin ng isang araw, no? Nag-meeting kami kahapon ba yun? Kahapon nga. Nag-meeting kami ng mga kuwan. Sabi ganun, ng isang araw, Monday, sabi ganun. Pagka mangangaral kayo sa mga sa mga barangay, huwag kayo magdadala ng Bible. So, nakukondisyon na kasi mga simbahan ngayon. No? Tapos ang tawag ngayon sa amin mga sir na, hindi na pastor. Chaplain, sir. Nawawala na yung authoritative ng nature ng work sa ministry, which is the pastor. So, kaya nga nadadivert na unti-unti, no? So, ngayon, sa dulo-dulo na tayo ng kainan, no? Ibig sabihin, meron pa rin kumakain ngayon na mga insects. Kasi andito pa rin yung denomination, andito pa rin sila, no? Nasa dulo na yun, pero meron ng sprout, meron ng usbong doon sa dulo tayo na yun. Kaya, pero nandito pa rin yung mga worm. Cankerworm, dito pa rin sila. Kasi yung denomination yun, no? Yung mga aral na anti-Christ. Pag sabi anti-Christ, anti-word. Okay? Kaya sabi ng anti-word, huwag na kayo magdala ng Bible, anti-word yun. Diba? Salamat sa Panginoon, meron akong tablet. No? Kung sakasakali na makapag-assign na ako. Kasi actually bukas pag-isipan na i-meeting daw po kami ng police regarding sa amin pong mga assigned, designated barangay. Okay, pero nakita po natin dito, no? So, talaga pong yung puno na ito pa rin yung original na puno. No? Bakit kaya kapatid, no? Na pwede naman na bunutin ang kasama yung puno, patay na yun magtanim ng panibago, no? Pero hindi po pwede. Kasi, kaya nga, ito yung type and shadow natin. Walang panibagong kaluluwa. Walang panibagong kaluluwa. Kaluluwa mo rin i-restrict din. Diba? Ito yung type and shadow. No? Hindi babaguhin yung puno. Kung anong kaluluwa meron ka, yung pa rin yun. Pero papatayin talaga. Bakit papatay? Kasi para po i-reflect ng panibago. Nakita nyo? At ito kasi yung parang hindi magkatagpo minsan kasi yung isip about sa changing of the soul. No? Changing, di ba? Isa rin po yan. Kasi sabi nga si Adam,
May new soul ba si Adam? Wala eh. Siya pa rin yun eh. Di ba? Niresurrect lang. No? Talagang magiging new soul yun dahil hindi wala nang mababanaag na luma. Pero still the same, siya pa rin yun. Kaya yung bride tree na ito, still siya pa rin yun. Amen? Pero ang maganda po niyan, yung dulong-dulo, siya yung gaganap ng lahat ng bagay. Siya yung tatapos na lahat ng bagay. Lahat ng mga nangyari ng kinain, ipapanauli, sabi nga, babalik, mag-i-sprout uli yan. Amen? So malinaw po yan kami sa Panginoon. Pagdating po ng millennium, magkakaroon po ito na tatawag na kaganapan. Bakit ka mo? Sa millennium, wala na pong mga conquer war, wala na. Wala sa millennium, di ba ba? Wala na. Kaya marirestore back na po ito. Magkakaroon ng usbong ang bride tree na ito. Okay, so praise God. Restoration, restore the faith back to the original faith. Ito na po, no? So isa po sa i-restore ng ating Panginoon, yung pananampalataya. Alalahanin po natin, ang pagsabi pananampalataya, speak about kung anong napapakinggan mo. Yun ang pananampalataya. Hindi pananampalataya na letter ng faith. Pag sinabing faith, pananampalataya, alalahanin natin kung ano yung nadidinig mo. Kung ano yung nauunawaan mo, yun ang pananampalataya. Di ba? Kasi yun ang laman ng pananampalataya. Amin po ba? Parang sasakyan, hindi siya magiging ganap na sasakyan pag hindi siya masasalinan ng gasolina para tumakbo. Pero problema, sasakyan pa rin nga siya. Ang problema, hindi nagtatakbo dahil wala pong gasolina. Nakita nyo? So kaya ito yung tinatawag na faith, lalagyan, at yung laman ng faith, yung salita na ating pinapaniwalaan. Okay. So, dito pa rin po tayo, quote pa rin tayo. The identification of Christ in all ages. Ito po yung title ng book. And Jesus said, now watch, sabi nga doon, Luke, the 17th chapter, it shall, as it was in the days of Sodom, so shall it be at the coming of the Son of Man. When the Son of Man is being revealed. And remember, when the Son of Man in these last days is being made manifest to His people through Himself working among the people. Yung pagpapahayag pala ng Son of Man, hindi siya mismo yun. Kundi ang kumakatawan doon ay ang kanyang mga mamamayan, kanyang bayan. I-reveal niya ang kanyang sarili, hindi yung kanyang personal, kundi doon sa mga tao. Makikita ng buong mundo yung manifestation ng Spirit of Son of Man sa kanyang mga lingkod. Sabi gano'n. Amen po ba? Sabi gano'n, no? It's being made manifest to His people through Himself working among the people. Through Himself. Siya yung gaganap doon, pero sa pamamagitan ng kanyang mga mamamayan, ng kanyang bayan, ng kanyang mga pinili. Hindi siya a-appear ng personal, kundi ipapakita mo. Kaya ngayon, di ba, na may natulungan tayo, pinoproject natin na nandiyan sa kanila si Jesus. Di ba? Bakit ka mo? Pwede naman natin na wala akong pakialam naman yan, di ba? Kaya sabihin mo mananampalataya, nakita mo yung kaganina natin na devotion natin na mayroon daw pong taong manlalakbay na ninakawan ng mga bandits, no? Tapos iniwang sugatan, walang pera, ninakawan. Tapos may dumaan na Pariseo. Amen? Merong dumaan na Pariseo, hindi pinansin, no? Tapos merong napadaan na isang sabi nga daw, publikano. At yung publikano, nagkaroon siya ng puso doon. Nakita nyo? No? Pagmamalasakit. Okay? So sa pagmamalasakit na yun ay lumabas yung tatawag na ipadama niya, no? Na mayroong Diyos. No? Kaya kapatid sa Panginoon, sa tuwing tayo po ay gumaganap ng pagdamay, pagtulong sa ating kapwa, kahit di mananampalataya, na ipoproject mo doon yung larawan ni Jesus. Amen? Na ipoproject mo doon.
Kaya purihin ang ating Panginoon. So ito, dito gumaganap tayo ngayon. Amen? So yung pagiging, yung manifestation ng Son of Man sa huling kapanahunan ay sa pamamagitan ng kanyang mga lingkod, ng kanyang mga pinili. Amen po ba? Sabi nga dyan, as it was in 14 chapter verse 12, sabi, say, the work that I do shall he do also. Ayan? The work that I do shall he also. Amen ba? So, kung ano yung ginagawa ko, gagawin din nila. So kung papaano siya bumuhay ng patay, kaya nga sabi nga, no, higit pa dyan ang magagawa niya dahil pabalik na ako sa Ama. Nakita niyo? So magmamanifest talaga sa atin. Kaya ito yung inaantay. Kaya alam niyo na ulit, diba, sabi ng Panginoon, meron kaya siyang, pagbalik niya, meron kaya siyang datnang tapat. Yan ang problema. No? Sabi, may datnan kaya siyang tapat. Pag sabing tapat, wala talagang tradisyon na pagsama sa mga pag-selebrasyon ng di ba? Wala talaga eh. Wala. Hindi ito saklaw na, kaya sabi nga, may tapat babae, naibigay na sa huling kapanahonang ito yung salita, yung spoken word, nandito na lahat. Kaya nang natulog itong si Brother Branham, sa palagay nyo, natapos ba niya yung kanyang komisyon? Natapos niya. Andun na, kumpleto na po yun. Amen? Kumpleto na yan. Kagaya ni John the Baptist. Di ba? Nung napubutan siya ng ulo, natapos niya, may natapos siya. Kasi sabi nga ng napangunawa ng mga, yung sinasabi na pumarito na si Elias, pero anong ginawa niyo? Hindi niyo tinanggap. Napagtanto ng mga alagad na ito yung tinutukoy ni Jesus ay si John the Baptist. Pero may na-restore si John. Ang problema lang, hindi siya po pwedeng gumanap ng restoration sa bride. Then ang bride, composed of Gentiles. Nakita niyo? Kaya yung tinapos, ulitin po natin para mas malinaw sa atin, yung tinapos na kobenante na trabaho, na restore nito ni John the Baptist ay yung patungkol lamang sa circle ng Israel. Kasi Israel siya. Sa libingan ni Levi siya eh. Okay? Sa libingan ni Levi. So, ang ibig sabihin mga kapatid, itong si Brother Branham, Gentile din siya. Hintil din si Brother Branham. Siya yung ginamit sa mga hintil. Kaya nga hintil eh. Di ba? Hindi siya po pwedeng tumawag sa Israel para mag-minister sa ating mga bride. Hindi. Bride, ang gagamitin sa bride ay Gentile din. Amen? So kaya, ito na yung finishing na ito. Kaya nga yung panghuling-huli, pag lumabas na yung pag na-release na yung huling-huling tunog ng trumpeta. Sa pagtunog, huling-huling tunog ng trumpeta, yung pinaka-revelation ng pinaka-huling-huling mensahe. Dadating na siya. Ibig sabihin, pag nailantad na, pag nabuksan na. Actually, nabuksan na nga daw lahat. Pero pag naunawaan na, iba kasi nabuksan sa naunawaan. Diba? Pag sabi sa Bible, nabuksan na sa Revelation 10:7, nabuksan na lahat. No? Itong anghel na ito, no? The mystery of God should be finished. Di ba? Natapos na. Pero ang problema ay hinihintay yung pangunawa, yung makakaunawa, yung gaganap. Yun ang importante, yung gaganap. Di ba? Parang tayo, di ba? Yung tayo, mga unbeliever tayo, may restore word na eh. Meron na to eh. Di ba? Actually, si Brother Branham nang siya'y natulog sa lupa, 1965. Pinanganak ako, 1967. Ibig sabihin, kapanganak ko, nandiyadyaan na yung word na ito. Nandito na yung revelation na ito. Nandito na yung spoken word na ito. Andito na siya. No? Inantay lang yung tamang panahon natin. Amen. Diba? Inantay lang yung tamang panahon natin na makaunawa tayo para mag-manifest sa ating mga buhay at pananampalataya yung word. Yun po yung importanteng malaman natin. Diba? Nandiyan na yung word. No? Ngayon, kinakailangan yung tamang panahon, allotted age.
ng ma-reveal, mahayag at ma-accept mo ito, matanggap mo ito. So, ganun din po ito sa ating kapanahonan. Pag once nabuksan na sa pangunawa ng taong pinakahuling-huli, katulad nito, no, hindi ko naman sasabing huling-huli ito. Yung tatawag na yung pag-alis talaga sa mga tradisyon ng mga pagdiriwang, kasi totoo naman yan, di ba? We are living in, sabi ganon, Papa C calendar. Papa C calendar, di ba? Dito tayo. Kaya yung Monday, Saturday, di ba? Lahat yan may kaugnayan. Totoo yan, mga kapatid, may kaugnayan sa mga goddess nila ito. Yeah? Oo, may mga kahulugan yan sa Catholic, yung January to December, may mga pangalan niya ng mga goddess nila, nakaugnay doon. Mga kapatid, tandaan niyo po yun. So, pagka once na ang isang mananampalataya nakipag-celebrate ng New Year, di ba, nakita niya naman, di ba? Di ba, mga kapatid, ano? So, ganun pa rin, wala pa rin. Wala pa rin, hindi ka pa rin talaga kumpleto. Di ba? Hindi pa rin kumpleto. Kasi kailangan totally, sabi ganun, no? Pagbalik ko, meron ba ako masama? Meron kaya ako masusumpong tapat? Pag sabing tapat, na-commission ka na, nailarawan na sa iyo, ang problema, tinangkilik mo ba? Pinamuhay mo ba? Ginawa mo bang pananampalataya? No? Kasi kaya sabing meron kaya ako madadat ng tapat, ibig sabihin, naibaba niya na yun. Amen? Naipangaral na ito. Kaya hindi po pwede kang maging tapat pag hindi mo unawaan ng isang atas. Di ba? Walang magiging tapat pag wala po yung atas, yung utos. Yung commandment Kasi yung commandment, dito binubuo yung natawag na pagiging tapat ng mga kapatid. Yung commandment. Kasi without the commandment, hindi mo masabi, hindi ma-express yung katapatan. Kaya nangyari din sa dito sa Old Testament time, yung wala pa po yung covenant, yung Ten Commandments, no? Wala pa sa panahon pa ng Abraham, talagang ang dami talagang yung wala pa yung covenant, Ten Commandments, ang dami talagang from Noah, no? Kay Noah, no? Dito sa Babel, Torre ni Babel, lahat sila. Nakita niyo po kung paano malayang gumagawa yung kasalanan, di po ba? Kaya nagbigay ng law para doon ito yung sumukat ng katapatan ng isang tao. Di ba? Kaya may batas, Kaya may batas, dito sinusukat kung gaano ka katapat sa batas. Halimbawa, for example, kami mga driver, di ba? Halimbawa, medyo gabi na, tapos wala nang gaano ng sakyan, tapos dumaan ka sa traffic light, di ba? Tapos naka-stop ka. Tapos nakita mo walang sasakyan dumadaan. Dahil kahit naka-stop ka, pwede ba na mag-go ka? Kasi wala namang sasakyan sa kabilaan, wala naman. Pwede bang mag-go dahil kahit naka-red? So kaya yung law, kaya nga may law, para doon ka masukat kung gaano ka katapat. Di ba? So ganun din tayo. Hanggat hindi natin nauunawaan ng isang bagay, hindi tayo magiging tapat sa bagay na yun. Di ba mga kapatid? Hindi tayo magiging tapat sa isang bagay pag hindi pa natin nauunawaan ang isang bagay. Kaya kinakailangan po, sabi ganon, yung pananampalataya sapagkat ito yung sumasalin. Ito yung sumasala sa kung ano yung pinapakinggan mo at napakinggan mo. Pinamumuhay mo. Kaya yung tatawag na pananampalataya. Amen? Okay, so sabi nga and we're promised that to restore. Every voice has a message behind it. And the message was, restore the faith back to the original faith. Ito yung message. Amen? Restore the faith back to the original faith. Kasi yung outpouring of the Holy Ghost, and after that, actually na meron na sila, makinig kayo naiaatas na, napakinggan na nila ito. Nakita nyo? Pero yung may vindication na, doon naging clear sa kanila. Parang tayo, denominasyon. Ang tagal nating binabasa. Yung Biblia. Ang tagal-tagal nating nababasa, pero dahil nga sarado pa tayo, wala tayong pangunawa. Kaya sabi ni Brother Branham,
Pag naging message believer ka, your Bible will become a new Bible. Bakit ka mo? Kahit napakatagal mo nang binabasa, pag wala pang kapahayagang mula sa Panginoon, hindi mo pa rin maunawaan. Hanggang ano ka lang, expectation ka lang, expectator ka lang, no? Magiging reasoning ka lang. Pero pag once na nakahayag na yung pananampalataya sa original na aral, dito magkakaroon ng manifestation at yung tinatawag confirmation ng iyong karanasan. Hindi mo mararanasan ang isang salita hanggat hindi mo nauunawaan. Ano ba kayo? Di ba? Malabo nating maunawaan ang malabo nating maranasan ang kapahayagan pag hindi natin ito pinapaniwalaan. Amen? Okay, so faith back to the original faith. No? Faith back. Oh, ibig sabihin, makinig kayo. Ito yung unang-unang original na faith. Amen? Pero may faith naman tayo dito eh. Nakita nyo? Sa ating panahon, ng denomination tayo, may faith na rin tayo dito. Ito yung original faith. Pero ang problema, hindi angkop. Nakita nyo? Pati yung mga deboto sa mga Diyos-Diyosa, may mga faith din yan. Diba? Yung mga deboto sa tinatawag na mga atang-atang, may mga faith din yan. Pero hindi lapat sa original na faith. Kaya i-restore back, ibabalik tayo roon. No, Brad? Iaangkop ka roon, iwawangis ka roon. Di ba ito yung sa may pyramid, no? Nakita natin yung pyramid. Meron siyang headstone. Nakita nyo? Ito yung headstone. Ito, top stone ito. So hanggat hindi ito pumuposisyon sa sukat ng headstone at ng top stone, hindi ito lalapat. Di ba? Nakita nyo? Yung headstone, which is Jesus. Ito si Jesus, yung capstone siya, yung headstone. Siya yung headstone, kapatid. Siya yung ulo. Tayo yung katawan, yung top stone. Di ba? Kaya kinakailangan paglapag ng headstone sa capstone o yung top stone, kinakailangan lapat ito. Di ba? Para magtugma. Diba? Pag ang salita, hindi pa natin nauunawaan, hindi maaari mag-manifest ito sa atin. Nakita nyo? No, Brad, no, mga kapatid, no, hindi kailanman magkakaroon ng authority ang revelation sa isang tao hanggat hindi ito nalilinaw sa kanya. Nakita nyo? Kaya napakalaki po ng katawag na restoration of the faith. Yung faith na ito. Kasi malayo pa yung faith natin ngayon sa original na faith. Kaya mayroon pang mga pagdiriwang, ano? Yung mga ganyang mga... Ay, kaganina namili ako. Ay, kaganina ba yun? Kahapon, bumili ako yung tricycle driver na kaibigan ko sa San Blas. Pastor! Sabi ko, kamusta? Sabi ko, Brad, Happy New Year. Ako na bumati. Sabi niya naman, Happy Three Kings! Ngumiti na lang ako. So, yun po mga kapatid, no? Mayroon pang 3 kings pala sila ngayon, no? So, yun, no? Kaya makikita po natin ito sa huling kapanahunan. So, pero we thank God sapagkat yung faith natin, no, ibinabalik. Amen? Okay, restore back the faith to the Father, to the people. They've got off in all kinds of everything, but restore back again. They got off all kinds of everything, lahat ng bagay. Nagawa na nila lahat ng bagay. Naranasan, nasubukan nila lahat ng bagay. Yeah? Lahat ng bagay, ibig sabihin kung ano-anong posisyon ng buhay, meron sila kung ano-anong lapat, nasubukan na nila. All things, but, sabi yan, to restore it back again. Amen. Wala kang magagawa, kapatid, kundi sasang-ayunan mo na lang to dahil kung bahagi ka talaga ng bread ng Panginoon, dadalhin ka talaga dito. Wala. Kaya nga kapatid, ito ang pansin ninyo, wala tayong kakayanan. Amen. Wala. Wala tayong kakayanan.
Naghihintay lang tayo ng tamang panahon para tayo mismo ang ilapat ng Diyos. Although na meron kang tinatawag na capable ka talaga para po ma-present mo ang God. Pero yung tamang lapat, yung tamang hugis at tamang posisyon na damit pang langit, Diyos yung magagawa nun, hindi ikaw. Walang kakayanan tao, Brad. Pati pinaka magaling na ano sa Biblia. Wala talaga, kapatid. Kahit sabihin mo yung pinakamagaling sa Biblia sa mundo, wala. Hindi mailalapat. Ang Diyos talaga makapagre-restore back. Wala. Kaya how many times sinasabi ko, wala akong kakayanan eh. Wala talaga. Wala, no? Tayo po'y sumasangguni lamang sa salita ng ating Panginoon. Okay, so the message of the hour is return back to the Word. Ayan. Ang mensahe daw po sa kapanahunang ito, amen, ay ipanumbalik tayo sa salita. Tignan niyo salita, kapatid. Di ba? Hindi ka panumbalik sa wealthiness. Hindi ka panumbalik sa tatawag na sa health condition mo na maganda. Hindi. Sa Word. Pero tandaan po natin yung Word, with revelation, may laman ito ng mga provision. No, hindi mawawala yan. Hindi mawawala po yung provision sa atin ng ating Panginoon. Amen? So, purihin po ang ating Panginoon. Medyo napalaban na naman tayo. Amen. So, salamat sa ating Panginoon. At dalangin ko po na ang ating pong pag-aralan sa oras na ito ay nakadagdag po ng ating pananampalataya. Again, kapatid sa Panginoon, expect po natin, papanauli tayo. At alalahanin po natin, habang pinapanauli tayo, hindi masarap yun. Hindi masarap po yun, no? Bakit kamo? Kasi pag minumuld tayo ng Panginoon sa kanyang wangis, hindi ito ikabubuti natin. Bakit kamo? Bakit kamo? Masakit ito. Dahil ibabattle mo yung sarili mo eh. Diba? Diba? Pag iwawangis tayo ng ating Panginoon, hindi ito hindi sa ating pangpayak na kaisipan, masakit ito sa atin, hindi ito masarap. Pag ang pagtutuwid ng Diyos, hindi masarap. No? Gagamitan niya ito ng iba't ibang uri ng kapamaraanan para hanggang sa pagdating sa panahon na wala ka ng ibang kakapitan, kundi siya na lang. Okay, tayo po yung mukat manalangin. Aming mapagpalang Diyos, nagpapasalamat po kami, Panginoon, sapagkat tunay nga po na kami ay hinalintulad mo sa isa po, Panginoong kong binhi na kumakatawan sa puno ng nobya. Panginoon, salamat po sapagkat bahagi kami ng iyo po, Panginoon, kong pagkakaloob sa amin ng karapatan sa iyong salita. Mapagpalang Diyos, dalangin ko na inyo po, Panginoon, kong ilapat sa amin, Panginoon, yung mga bagay na maaari pong makapagdagdag pa po, makapagtuwid pa po sa amin, Panginoon, sapagkat umaasa kami sa iyong salita at kapahayagan, Panginoon. Sapagkat ito po ang tanging makapaggagawa ng mga mabubuting bagay sa amin para maiposisyon kami sa tama pong lapat ng iyo pong kalooban. Maraming salamat po, aming Diyos. At itinataas ko po, Panginoon, sa iyo ang kaganapan po sa bawat buhay ng mga kapatid, Panginoon. Sila na itinakda mo sa aming mga pagtitipon, ang bawat individual. Nawa, Panginoon, sila rin po na mga nakikinig sa oras po na ito, na nakabiyo. Panginoon, patuloy kang gumawa at kumilos sa kanilang mga buhay na mayroon pong taglay na pananampalataya sa iyong salita, Panginoon, ng pagpapanauli sa lahat ng bagay. Salamat po. Ito po ang aking dalangin in the mighty name of the Lord Jesus Christ. Amen and amen. Ito po mapagpalang gabi sa ating lahat. Amen.